Ayun po, magandang tanghali po sa inyong lahat at magandang araw na rin. So welcome again to JLat Vlog at welcome again sa mga viewers po namin dyan na parati po nag-aabang sa mga binablog po namin mga properties at sa mga prospect buyer po namin dyan. So yan po, for this episode, nandito po kami ngayon ulit dito sa aming hometown, dito sa isang barangay, at meron po kami ipapakita sa inyo na ito po ay mango farm naman po siya at pwede po siyang gawing residential din po. Pwede gawin residential din po kasi itong katabi po ng property na ito ay puro kabahayan na po. So ito pong kinakatayuan ko ngayon, itong daan na ito ay right of way po ito, na registered na po talaga ito at nasa approved plan po ito, nakasali na po sa approved plan. At ito nga po ay, itong area po na binibenta ay 5,000 square meter lang po siya. Ito na po iyon, 5,000 square meter po ito na ready for titling na po siya at ready to transfer na rin po. Pero sabihin ko po sa inyo, ito po ay extrajudicial pero settled na po. Ayan, settled na po ito. At wala naman pong problema dahil pipirma po lahat po ng heirs. Ayan po, yung nakapangalan po sa titulo. Bali mga magulang po nila ang nakapangalan po dito, pero yung mga anak ay pipirma po talaga, lahat po sila pipirma. So ito nga po ay meron pong puno ng mangga na sa 40. Nasa 40 more or less na puno ng mangga. Ito po ay kinalabaw. Ito nga po, ito po lalaki yung mga mangga po nila. Ang estimate kong edad siguro mga nasa ano to, mga 15 to 20 years old po siguro ito. Itong property po natin ay flat terrain po ito na medyo may pagkano lang slope konti. Ayun po, dati po siyang bukid na tinamnan po ng mga mangga. Ayun po, sa ngayon po, ayun po, pinapaliparan po nila ng drone ngayon. Ayan, para makita nyo rin po yung kanyang edited video kung sakali. Ayan po si Boss Jason, siya po yung ano natin, nasa pilot seat. Ayan. Ayan po, papaliparan po nila ngayon. So ito po, ipagpapatuloy ko po yung pag-vlog sa property na ito. Puntahan po natin yung ibang mga portion. Ulitin ko sa inyo, ito nga po ay 5,000 square meter. At ang presyo po niya ay 1.8 million. At sagot po ni seller yung capital gain tax. Ayun po, at si ano po, ang buyer naman po, ang sasagutin niya ay yung transfer of title po. Tsaka deed of sale. Yun lang naman po ang importante sasagutin po ng buyer. Sa seller po ay po yung capital gain tax na usually talagang dapat binabayaran po talaga ng seller. Ayan, at ang porsyento ng kanyang ahente. So ayan, ito po mga mangga po niya. Talagang green na green po yung mga yung kanyang dahon. Hindi ko lang po sure kung ito po ay na-sprayan po ngayon. May mga lumalabas naman na bumulaklak. Siguro itong mga to ay voluntary lang po siguro lumabas, or baka ka-spray lang nila. Ayan po. So ulitin ko po, yan, ito po ngayon ano po niya, boundary po niya. Ang shape po ng property natin ay rectangle po siya, pahaba. Ayan, simula po dun sa right of way na kung saan ako nag-start mag-vlog, doon po yung start po ng property. Yun nga pong right of way nga po yun talaga ay registered po. Hindi na po natin kailangan bilhin, hindi po natin kailangan anuin po yan. Talagang ito po ay right of way po ng lahat po yan. Papusok po dito sa looban ng property. Ayun po. So ito nga po, income generated na po itong mga puno ng mangga, dahil ito nga po nagproduce na rin po ng mga bunga. Nasa 40 na kapuno po ito. Talagang malaki din po naman po yung income. Estimate ko siguro mga 100,000 din po siguro kung talagang hindi po mapeste yung bunga or masira ng ulan. Ganun po. Alam nyo naman po na ang mango farm ay para din po siyang sugal yan. Ayan po. Minsan tatama, minsan malulugi. Ganun po yan. So ito nga po ay meron po siyang 4 na muhon. Tinignan po namin. May muhon po doon sa part po na iyon at may muhon din po dito. Ayan. Pinakita na po sa amin yung mga muhon, pero itatry ko na rin po ipakita sa inyo para makita nyo rin po. Sayang hindi ko lang po napakita sa harap. Pero yun nga po, 4 po na muhon yung nakalagay. Ganun din po sa kanilang subdivision plan o yung kanyang approved plan. 4 po na muhon nakalagay. Ito nga po ay yun nga po, extrajudicial na, pero settled naman na po. Kaya willing naman po lahat pumirma talaga yung mga magkakapatid po. Ayun po sa source po namin, kasi dito sa property nito meron po kaming meron po naglapit po sa amin na kakilala namin na pinapabenta na po ito. Ayan. So ito na po yung boundary. Ayan po.
papakita ko sa inyo yung muhon dito. Dito lang po sa part na ito. Nasaan na kanina yun, tinuro dito kanina. Pero dito lang po yun, dito lang po sa part na yun yung muhon po. Parang tabo na naman na yata yung, ayan. Pero dito lang po yung muhon po niya. Parang ito na po yung boundary po. Kasi dito wala sa ano po niya eh. Ayan. So yung isang muhon na lang po ipapakita ko dito sa may tabing bahay po dito. Ito nga po, itong mga paligid po ng property na ito ay kabahayan na po yan. Ayan. At pwede nyo rin pong gawin itong residential na rin kung sakali. Kasi hindi na po nakakatakot dito sa area kasi nga po marami na pong bahay dito. At yun nga po, estimate ko sa town proper po, siguro mga nasa mga 15 kilometers po siguro ito mula sa town proper po. Sa T-Plex exit siguro mga nasa 30, ganun po. Estimate na naman po yun, 30 kilometers po. Pero ito nga po, sabihin ko sa inyo ay tawag dito, wala po tayong dadaan ng rough road kasi yung papunta po dito sa property mula sa town proper ay sementado na po siya. Ayan po, ang rough road lang po is yung kanyang right of way. So yun po yung isang muhon. Ayan, kitang kita lang po ito, PS. Diretso po yan, diretso po hanggang dun. So sa isang muhon naman po doon. Ayan, sa isang muhon po doon. At ito nga po kagandahan kasi talaga po nito, dumating na rin po kasi yung kanyang approved lot, talagang ready for titling na po ito. At para ano po, kasi yun po talaga isang pinakamatagal na hinihintay pag subdivision po kasi yung lote. Pag sinasubdivide po yung lote, kailangan pong ipa-approve muna yung plano para may ano na po yung ano, titulo. Ayan. So ayun nga po, dito nga po meron po silang alagang mga baboy. Ayan, pwede kayong mag-alaga ng baboy pero ganyan lang po, backyard lang. Ayan, yung talagang sinusugal lang nila dito sa sinong ng mangga. Ayan po, pwede rin kayong mag-alaga ng kambing dito kung ano po, kasi ito naman po ay 5,000 square meter, maluwang naman din po ito, pahaba nga lang po siya. Ayan. So ulitin ko, ito nga po ay yung kanyang titulo po pala ay ano po siya, EP, Emancipation Patent. At ito nga po ay nasa, ang kabuuan niya ito nasa kulang-kulang 5 hektarya yata, hindi ko na maalala eh. Pero yun nga po ay yung kabuuan po nung ano, na-subdivide na po siya. At napaghati-hatian na po yung mga heirs, yung mga ano po nila dito, yung mga namana nila. Pero yun nga po, nakapangalan pa po sa magulang nila. Kaya obligado po lahat po ng anak nung nakapangalan sa titulo, lahat po pipirma. At yun din po, in-assure din po nila yung source po namin dito na pipirma po talaga lahat ng mga heirs po dito. Ayan. So straight kong frontage po siguro nasa mga 30 meters po siguro yung frontage niya, or mga kulang 30, ganun po, 30 more or less sabihin lang po natin. Ayan. At nga po, flat terrain lang po dito. Dito nga po, dito sa part na to pwede kayong gumawa ng bahay, or pwede naman po doon sa harap, doon sa tabi na po ng right of way, pwede po kayong gumawa ng bahay doon, o rest house. Ayan. Tapos ito nga po, ideal po ito sa ano, maganda po siyang i-develop, gawing farm resort, or ano po, pwede po siyang gawing yan nga po, pag-alaga ng mga hayop, pwede naman pong investment. Ayan. So ito nga po, I think kasama pa yun eh, yung malaking mangga na yun sa nung nag-start ako mag-vlog, kung alala nyo po yung mangga na malaki po doon. I think kasama pa po yun eh sa property. Ayan. So ayun po, kung may mga ibang katanungan pa po kayo regarding this sa property na ito, dahil limited lang po kasi yung naibigay pong detalye ng source po namin dito sa property po na ito. At ito nga po ay, kung sakali may mga ibang katanungan po kayo, tawag po kayo sa akin, and then kung hindi ko masagot, talagang ang gagawin ko po muna dito, itatawag po namin dun sa aming source dito sa property na ito yung mga katanungan nyo kung sakali. Pero kung kaya ko naman pong sagutin, itatry ko naman pong sagutin. Ayan.
Yun nga po, bago ko mag-end sa aking video sa property na ito, ayun po, patapos na rin po silang mag-drone. So panoorin nyo po yung kanyang drone, yung drone video niya, para makita nyo rin po yung kanyang aerial video o aerial shot. At baka sakali ba bilang po natin talaga yung ano ng mangga. Pero sabi naman po ng source po namin, nasa 40 daw po ng puno ng mangga. At marami-rami na rin po yun. Kaya yung distance po ng mangga medyo okay pa ngayon. Pero alam ko grafted to eh. Yan, hindi siya buto. Ayan. So, ganito po muna. At maraming salamat po sa inyo lahat. At God bless po.